Bagong-bagong balita, sumuko na ang driver ng SUV na may peking plaka na number 7 na dumaan sa EDSA busway. Detalye tayo naman sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph! Rafi, kinilala na nga ng Land Transportation Office o LTO ang driver at yung may-ari ng sasakyan na may plakang 7 na illegal na dumaan sa EDSA busway noong linggo. Kanina, Rafi, ay prinisinta ng LTO si Angelito Edpan na nagpakilalang driver ng luxury vehicle na naharang sa EDSA busway. Ayon naman kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza, nakarehistro ang sasakyan sa kumpanyang Orient Pacific Corporation. Kasama ni Edpan na humarap sa media ang abogado at direktor ng nasabing kumpanya. Hindi sumagot ang mga kinatawan ng kumpanya nang tanungin kung bakit sila may ginagamit na plakang 7 na ini-issue lamang ng LTO sa mga senador. Kwento naman ni Edpan, dumaan raw sila sa EDSA busway mula sa Parañaque, papunta sila ng Ortigas dahil masama raw ang kanyang tiyan. Pero hindi si Edpan ang nakita sa video ng DOTR SAIC kung hindi isa pa nilang kasamahan sa kumpanya. Ang lalaki namang nakuna na nasa passenger seat sa kanan ay isa umunong investor na inihahatid niya. Ayon kay Edpan, 4 sila sa loob ng sasakyan noong mga panahong nahuli sila sa EDSA busway. Tinanong ang kinatawan ng kumpanya kung sino ang may-ari ng kumpanya kung saan nakarehistro ang sasakyan pero tumanggi silang pangalanan nito at hanapin na lamang daw ang record sa Securities and Exchange Commission. Ayon naman kay Attorney Mendoza, hinahanap na nila ang record ng kumpanya sa SEC. Patong-patong, Rafi, na paglabag ang ipinataw kay Edpan na may multang umabot sa 9,000 pesos at tiniketan nga itong si Edpan sa harap ng mga media kanina. Pero ayon sa LTO, siya lamang yung may pananagutan at wala yung 3 niyang kasama sa sasakyan. Narito ang pahayag ni Ginoong Edpan. Sumasakit kasi yung tiyan ko, sir. Medyo not feeling well ako noon, sir. Kaya gusto kong, sir, sumubok na dumaan doon, sir. Naghumingi rin ng paumanhin itong si Edpan sa publiko. Ayon naman sa LTO ay mag-i-issue pa rin ng show cause order sa kumpanya. Iginit ng LTO na hindi sila ang gumawa o nag-manufacture ng plaka at hindi rin sila nag-issue ng plakang 7 na ginamit ni Edpan. Rafi? Dalawang issue yun, Joseph. Una muna dun sa driver. Natanong ba siya kung sinubukan niyang kausapin yung mga enforcers dahil meron siyang emergency? Yun ang kanyang rason. Sinubukan ba niyang kausapin ng mga ito para siya makalusot? Hindi na niya sinabi yun sa press conference kanina at tinanong siya kanina may intention ba siya na sagasaan yung mga traffic enforcer kasi nakikita ng mga bante yung kanyang sasakyan. Wala naman daw siyang ganong intention, Rafi. Pero yun yung kanyang dahilan kanina na sumasakit yung kanyang tiyan kaya nagmamadali sila na magbiyahe at duman sila doon sa EDSA busway, Rafi. Yun na nga, kung talagang lehitimong masakit yung kanyang tiyan, ang tendency dyan ay kakausapin mo yung enforcer, hindi ba? Para makalusot ka. Pangalawa naman yung peking plaka. Walang pananagutan yung kumpanya. Pero paano yung peking plaka? Meron ba silang sagutin doon? Okay. Doon sa peking plaka, sa liability, meron na yung driver, 9,000 yan. Yung sa kumpanya, pag-aaralan pa yan ng LTO, investigahan yan. Kaya magkakaroon pa rin tayo ng show cause order. So right now, ang liability attaches to the driver muna, pero hindi yan nagpe-preclude na maaaring may pananagutan yung kumpanya kasi nga, according to the LTO, peke yan at bakit merong hawak na ganito yung kumpanya. Pero hindi naman sinasagot ng kumpanya kung bakit sila meron nun at kung standard ba nila na practice. Kasi naghahatid daw sila palagi na mga VIP nila mga investor. Ang tanong na lamang ay alam ba nila meron silang 7 na plaka sa kanilang fleet, Rafi? Ayun na nga, hindi na pananagutan ng driver doon kundi yung may-ari mismo ng sasakyan. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.